Doon sa currently nangyayaring day 3 na po ng impeachment against Vice President Sara Duterte, your sister, do you have any thoughts or reaction in as far as the trial is going at the moment? Ako hindi ako nanonood. Kasi nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for the confidential funds. And ngayon dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Gusto nila sila. That's all that I can say. Pag pumayag yung mga tao, wala na kami magawa. Sir, ano po yung reaction ninyo doon sa bago-bago lang na natapos ng INC rally na nagpakita talaga ng suporta ang mga Pilipino na-extend pa siya for 3 days in as far as airing their concerns to what's happening to our country? Balik ka doon yung pangutan na, Ben. Okay. Ano po yung reaction niyo, sir, doon sa INC rally? Hindi ko alam. Wala akong, hindi naman ako involved nun. And di naman nakuha nila yung main objective nila. It was to deter the administration from taking Rodante Marcoleta. So I do not know. Sir, I have no comment. Sir, marami pong mga kababayan natin na nagsasabi na in the event sana hindi po mangyari na ma-impeach nila si Vice President Duterte, there will be another Duterte that will be running for the presidency. What's your reaction to the clamor of the people that your names and also that of Congressman Pulong are surfacing? We let tomorrow take care of itself. Pero yung mga ganon, sana wag. Kapoy kayo na. Masul yun. Sir, lastly, on a different matter, pinayagan po ng trial chamber na ang prosecution mag-go through sa mga possession ng papa mo upon his arrival here during his surrender. What's your reaction to that, sir? Masaya na makita. May dala akong papa. Yung brief. Utang ina mo. Ano na sa lilaing makita. Diha. Sir, just to conclude, do you have a message to the Filipinos? Well, probably, balik lang tayo sa impeachment because that's the biggest issue now. Kung papayag kayo, wala bang problema sa amin. Tingin nyo, wala talagang silbi ang konstitusyon natin. Wala kami magawa. In the first place, nandyan lang naman kami kasi binoto kami as elected representatives that will uphold the mismong konstitusyon na pero tingnan natin kasi destiny talaga ng tao yan kung anong mangyayari sa kanya. Pero yung masasabi ko lang talaga, ginawa nila yung impeachment na the entire campaign for 3 years talaga nilang pinagsikapan ng administrasyon yan kasi gusto nila sila pa rin. And, they are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Mayor Baste, meron po ba kayong opinion sa nangyari kay Mike at saka Defensor at saka kay Senator Rodante Marcoleta, sir? Isa lang ang masasabi ko. Mahirap talaga intindihin ang kilos ng gobyerno kung bakit may mga taong nakukulong ngayon. Kasi siyempre sila yung nasa kapangyarihan. Kung sino yung hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan.
para hindi na humaba yung usapan, it's because they're in power and those that oppose them, they will do everything using the bureaucracy or anything and the law against people, those who oppose them. So, wala tayong magagawa dyan. Meron ka talagang abusado na administrasyon. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa statement ni Davao City Mayor Basti Duterte na nasa dahig ngayon at siya po yung nakatuka para sa pagbisita kay former President Rodrigo Duterte at mag-reaction tayo dito no sa kanyang statement, yung kanyang observation dito po sa ongoing na impeachment trial ni VP Sara Duterte. So day 3 na po ngayong araw mga kababayan at sinabi niya na hindi po siya nanonood no or hindi niya pinanood itong impeachment trial ni VP Sara at iginit niya na noong pa man sinabi niya na po ito no na talagang gusto lang ma-impeach si VP Sara para hindi na po ito makatakbo sa 2028 presidential election no para sila pa rin daw po yung mamuno sa Pilipinas. At para sa aking opinion dito mga kababayan ay malinaw naman din no at agree po ako dito sa sinabi ni Mayor Basti talaga na gusto talaga nilang manatili sa pwesto dahil unang-una pa lang yung kanilang PI noong 2023 yata yun kung ako nagkakamali no or 2022 or late 2022 na pinalabas nila itong People's Initiative at yun naman yung pakay talaga nila mga kababayan baguhin yung constitution at gusto talaga nilang manatili sa pwesto no maging prime minister or what no mga kababayan at malinaw naman po yan at hindi lang po silang tagumpay dahil talagang isa si dating Pangulong Duterte ang naglakas loob talagang kontrahin ito at ito na naman ngayon ito na nagumpisa na ang impeachment trial ni VP Sara na noong pa man ay atat na sila dito no mga kababayan. So alam naman po natin na sa Niporsa po sila itong mga nasa administration ay sinakyan na rin po ng mga dilawan at mga komunista at nagtulong-tulong sila dito no sa kay VP Sara Duterte at naniwala po tayo mga kababayan na once if ever ma-impeach si VP Sara ay ito naman si President Marcos naman yung kakalabanin nitong grupong dilawan at mga komunista mga kababayan. So naghintay lang po yan no kasi sa ngayon, nag-enjoy muna sila, sa lipuwersa muna sila, pero pagdating ng araw, kapag magtagumpay sila dito sa kanilang binabalak na pag-impeach kay VP Sara, ay ito naman si Marcos naman yung kanilang kakalabanin, mga kababayan. At yun po yung aking nakikita dito, no, kapag nawala si VP Sara sa kanilang daan no, patungo sa Malacanang. At syempre, itong mga makakaliwang grupo at mga dilawan, hindi naman po papayag yan, no, na gagawing Prime Minister itong si President Marcos, no, at mawala sila sa eksena mga kauban kung nagkaganon no mawala sila sa posisyon ma-wipe out totally itong mga dilawan at for sure hindi papayag yung mga yan mga kababayan at pati na rin po itong mga kakampi nilang mga pari ay sa ngayon talagang tulong-tulong muna sila dito kay VP Sara mga kababayan at niwala po tayo na sana ay manaig yung konsensya no dito sa mga senador sa kanilang pagboto sa impeachment laban kay VP Sara Duterte na tanging ang ebidensya yung kanilang tingnan hindi yung dikta ng kanilang partido or kung sino man mga kababayan. At malinaw naman po yung ginagawa ng admin ngayon no sa mga pro Duterte or align sa mga Duterte na mga senators ay iniisa-isa talaga nilang ipakulong kagaya po ni Senator Marcoleta na kung tutuusin ay dapat kung yung donation yung basihan sa plunder ay dapat lahat ng mga senador at mga congressman ay kasuhan din po nila ng plunder pero napaka-selective nila no mga kababayan. Si Marcoleta lang yung kanilang talagang ipinakulong at maliwanag po yan no mga kababayan. Hindi na po kailangan maging genius ka para maintindihan mo yung mga pangyayari ngayon. At itong ginagawa ng admin ay para talaga na hindi makatakbo si VP Sara Duterte sa 2028 kasi wala na po yung panlaban nila no si Martin Romualdez yung pambato ng admin ay wala na rin po yan mga kababayan. Sirang-sira na ang imahe ni Martin Romualdez at kahit senador nga yan hindi siguro mananalong senador yan no sa 2028 if ever natatakbo siya or sa Congress siguro sa Tacloban sa First District ng Leyte kasi talagang malakas po siya doon at talagang maraming mga loyal sa kanya doon no at isa pa yung pera ni Martin Romualdez talaga ay bilyon na yung kanyang asset mga kababayan at sino bang lalaban dyan na talagang hindi kabahan no? Malaking bato po yan o malaking pader po si Martin Romualdez if ever kalabanin nila dito sa pagka-congressman sa 2028 at isa pang bagay mga kababayan bakit gusto nilang ma-impeach itong si VP Sara ay takot silang maging pangulo ito kasi kung nagkataon maging presidente si VP Sara sa 2028 ay ubos talaga sila lahat mga kababayan lahat ng mga sangkot dito sa flood control yung mga budget insertion sa mga lahat ng mga baho nila maglabasan yan lahat mga kababayan.
at yung mga naging state witness ngayon ay pwedeng mabago yan, no? Maging primary suspect na rin po yan, or pipili si VP Sara or kung sino man yung kanyang Vice President na itatalaga bilang mag-imbestiga dito ay talagang panagutin yung mga big fish, no? Hindi itong kagaya kay Bunuan na siya yung sekretary ng DPWH at siya yung malaking isda rin, no, mga kababayan, pero ngayon ginawa po siyang state witness. So wala na po yung kaso niya, na-dissolve na yung kaso niya, mga kababayan. So abangan natin kung ano po yung kanyang mga ikakanta, kung sino yung mga big fish kayang ikakanta niya, no? Kasi wala naman pong ibang mas malaki pa sa kanya sa cabinet position. Alam nga naman yung ituturo niyang mastermind dito, yung district engineer niya o kaya yung regional director ng DPWH. Imposible naman yung mga kababayan na yung ituturo niya yung mga project engineer doon sa mga kung saan flood control yan, no? Per region, per district, at talagang malaking isda, no, itong si Manuel Bunuan, mga kababayan. At abangan natin kung sino kayang ikakanta niya, sino tong kanyang ilalaglag, no, dito sa investigation sa flood control corruption. At patungkol naman dito sa rally ng INC, no, nung nakaraang mga araw, wala pong reaction si Mayor Baste at sinabi niya unang-una hindi naman po siya kasali doon, hindi siya involved, at wala naman ding epekto, no, yung kailang rally, mga kababayan, dahil hindi naman talaga natinag or hindi talaga nasindak, no, itong si Boying Rimulya na ipakulong itong si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. At napaka-timing nga yung kanilang pag-aresto kay Senator Marcoleta, mga kababayan, no? Kasi nag-umpisa rin po yung impeachment trial at siguro kung nandoon yung si Senator Marcoleta sa impeachment trial ay maraming mga sasabihin yun, no, mga kababayan. At isa siguro yan sa dahilan bakit mas minabuti lang mabilisan, no, or bilisan yung kanilang pag-aresto, kasi nung Friday po yun ni-file, or na-file at na-raffle doon sa Sandigan Bayan, at nung pagka-Lunes na agad, mga kababayan, inaresto na agad, may warrant na agad, no? Talagang mabilis po sila dito sa pag-aresto sa mga kalaban nila sa politika, sa mga critics, sa mga maingay sa flood control corruption. Pero napakabagal naman, no, kabaliktaran, napakabagal nila dito sa pagpa-aresto, pagpakulong dito sa mga involved dito sa flood control corruption ng mga big fish, mga kababayan. So yun po yung kaibahan dito sa ginagawa ngayon ng administration, at hindi po kailangan maging genius ka para maintindihan mo yung mga kilos ng administration ngayon, mga kababayan. So ano pa ba sabi dito sa statement ni Mayor Baste, no, patungkol dito sa ongoing impeachment trial ni VP Sara at maging dito sa pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.